Yes, nandito na po ako ulit, no? Opo. I hope na stable na yung ating internet connection. Yes sir, go ahead sir. Ano yung assessment po ninyo sa nangyayari ngayong pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio? Binigla tayo ng INC, lumabas ito sa kanyang comfort zone at hindi lang isang malakihang rally but sila'y nanguna sa isang rally doon sa EDSA kung saan nag-cause ito ng malakihang traffic na hindi makadaan ang mga sasakyan. Sa tingin ng iba na inconvenience sila, ito'y pagpapakita ng pagkakaisa ng INC kasama rin sa mga ibang grupo na nagkokondena sa patuloy na persepsyon ng katiwalian at kawalan ng hustisya sa ating bayan. Opo. At ito bang mga nagaganap, attorney, may epekto pa rin ho ba sa mata ng gobyerno o mas epektibo po ito na marami pa po mga kababayan o publiko na makiisa at ma-aware hinggil sa mga issue po sa ating bansa? Sa personal kong opinion, wala pong epekto ito sa desisyon ng administrasyon. Yun nga yung nakakabahala, parang wala lang sa kanila, no? At sa tingin ko, kung merong mga panawagan na pa-resign si Pangulong Marcos, hindi magre-resign si Pangulong Marcos dahil sa mga mapayapang rally. So, yan po ang katotohanan at sa tingin natin, no, kahit gaano pa katagal ang isang mapayapang rally, walang mangyayari. So anong magiging silbi po nitong mga rally o pagtitipon na tulad po ng ganito, attorney? Ito'y dapat magbukas sa ating isipan na within the constitutional process, yung pagpapalit ng liderato ay sa pamamagitan ng eleksyon. Magpapalakas dapat ang oposisyon kung sa tingin nila ay hindi na nila kaya ang pamumuno ni Pangulong Marcos, kailangan nilang mag-prepare para sa 2028 election. Dahil nga hindi bababa si Pangulong Marcos. Sa rason na kung bababa siya, uulan ang mga kaso laban sa kanya at siya ang posibleng makulong. So kung tayo nasa lugar niya, hindi rin tayo bababa. Kaya kung sa mapayapang paraan na within the Constitution, it is only through election ang kasagutan sa pagpapalit ng liderato. Opo, wala po ko ngayon yung Pangulo. Nasa Canada po. Ano pong pakiramdam po ninyo? Dalawang pwedeng rason yan. Yung isa, gusto niyang lumayo sa gulo o dahil may mga mangyayari, no? Na gusto niya wala siya dito kung mangyayari yon. For example, kung lalabas yung kaso laban kay Senator Marcoleta at dadakpin si Senator Marcoleta, it could be done na wala ditong ating Pangulo, no? Yung pangalawa namang posibilidad, wala siyang pakialam sa mga kaganapan sa lansangan. Dahil kahit magpatuloy ito, siya pa rin ang Pangulo by the end of the day at bukas. Opo. Pero attorney, ang lahat po ng mga nangyayari ngayon ay nakikita nyo ba o masasabi talagang may selective justice ang ating bansa? Di ba lumabas sa balita nung mga nakaraang linggo na nagsabi si Ombudsman Remulla na meron ng mga kaso
na didesisyonan nila tungkol sa mga reklamo laban kay Senator Escudero at kay Senator Villanueva. Nabigla na lang tayo ngayon na mauuna pa yung kaso laban kay Senator Marcoleta. At yung sa tingin naman natin, yung mga kaso na inihain ng 18 sundalo na nagsasabing nag-deliver sila ng mga pera sa loob ng maleta sa mga personalidad na malalaking tao sa ating politika, ano na ang nangyari sa kanilang reklamo na kanilang ipinasa sa opisina ng ombudsman? May lalabas rin ba na charges na ifa-file sa Sandigan Bayan o hanggang ngayon ay under review pa rin yan? At meron nga iba, nagbalita rin na meron na ring kaso na naihain laban kay former Speaker Romualdez. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong alam, no? Kung ano na nangyari sa kasong yon na I suppose criminal complaints. But we also have to understand na bilang isang abogado, hindi talaga aakyat ang kaso kung kulang ang ebidensya, no? Kasi pag pinaakyat mo ang isang kaso na isang base sa mahinang ebidensya at nagkaroon ng arraignment at pagkatapos ng arraignment madidismiss ang kaso, magkakaroon ng tinatawag nating double jeopardy. Hindi na siya pwedeng ma-file ng panibagong kaso based on the same complaint, based on the same actions. So parang malilibre na siya dahil na-dismiss ang kaso niya dahil nga kulang sa ebidensya. A prime example, for example, yung sa testimonya ni former Congressman Zaldico. Napaka-importante ng kanyang testimonya para magkaroon ng katiyakang conviction laban sa mga taong gobyerno. Pero paano siya makatestigo? Wala siya sa Pilipinas. Yun nga lang, yung sinasabi kong very concrete evidence ay yung mga testimonya ng mga 18 na sundalo na kasama yung mga Marines, no? Yung kanilang testimonya are positive testimony. Dapat based on their testimony, dagdagan lang ng iba pang testimonya gaya ng pagsabpina, let's say ng mga record, no? Kung pwede, gamitin natin yung legislative process, ipabuksan rin yung mga bank accounts ng mga tinuturo nilang mga politiko, titignan, i-compare sa SALN, gaya ng kanila ginagawa kay Vice President Duterte. Yan yung sinasabi nating sana kung ginawa nila yon ng ombudsman at ng Kongreso, pag ginawa nila yon, masasabi nating walang selective justice. Pero kung kanila lang i-strictly implement yung mga subpoena powers nila laban lang sa isang tao, at yan yung kay Vice President Duterte, masasabi nating bakit pinipili lang ang pagpapatupad ng batas. Sa tingin ho ba ninyo, attorney, itong mga pagtitipong ganito, mapipressure po si Ombudsman Rimulya o ang gobyerno mismo na huwag ituloy yung kanilang binabalak na paghahain po ng plunder case laban kay Marcoleta? 50-50. Hindi natin alam. Dahil pwede nilang tignan na the only way na humupa yung galit o pagpoprotesta ng INC ay hindi ituloy ang kaso kay Senator Marcoleta. Pero pag ginawa naman nila yon, magrereklamo naman yung kanilang mga kaalyado at magsasabi na natakot ang ombudsman sa
ginagawang pagtitipon ng mga tao as led by the INC. So, yung makakasagot lang yan ay panahon. Tignan natin kung ano ang gagawin ng ating ombudsman, kung itutuloy niya ang kanyang paghahain ng kaso laban kay Senator Marcoleta. Kasi sinabi niya na nandyan na ready for filing So, pag hindi niya in-file for whatever reason, siguro masasabi natin na good for Senator Marcoleta at umubra ang rally. Pero yung tanong natin, titigil ba ang pakikilahok ng INC sa mga rally kung babawiin ang pagkaso kay Senator Marcoleta? Yung rally ba na ito ay dahil lang ba para kay Senator Marcoleta? Yan rin yung ating aabangan. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa karanasan po ninyo bilang isang abogado po, attorney, mayroon na hubang mga kasong na-absuelto, hindi na ipagpatuloy dahil sa mga protesta or mga pagtitipong ginagawa tulad po na ganito? Wala akong maalala na specific instance. Baka nagkaroon na rin in the past, but I cannot recall of any. So but a certain political conditions clearly has affected also the possible decisions of the authorities. Just like the case, for example, yung case ng mga ibang senador na sinabi nandyan na yung kaso, pero nung bumaliktad ng alyansa ay ipapatuloy pa ang pag-aaral. So, there are certain conditions that could affect the decisions of certain political figures or figures in government. Dahil pwede na rin mag-iba ang kanilang perception sa pag-aral ng ebidensya na nasa harap nila. A case could either go right or left. Pero kung yung kanilang personal na simpatiya ay magsasabi na ipa-dismiss ang kaso, o doon sila pupunta. Pero kung yung personal nila na konsensya magsasabi nga ituloy ang kaso, wala rin tayong magagawa. Yan po ang advantage when you are in power. Gaya sa ngayon, sa tingin ng kaalyado natin, na for example, the ombudsman who is a former DOJ secretary is allied with the sitting president. That is a natural and logical conclusion na may isip ng mga taong kumukontra sa mga pahayag o mga actions ni Ombudsman ni Remulla. Opo, attorney, si Admar ulit ito. Dito tayo sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Meron kasing binasura na ng Commission on Elections yung unang sinasabing election offense na nakomit dahil hindi nagbanggit or hindi na isama doon sa SOSE, no? At ngayon umusad naman ito sa ombudsman na umano'y plunder. Yung dalawang kaso na yon, wala ba itong hindi ba ito makakaapekto yung unang pahayag ng COMELEC dito sa naging decision din or magiging decision pa ng ombudsman na maghain ng kaso kay Senador Marcoleta? Doon yung pumapasok, kung titignan natin dalawang magkaibang batas, yung sa election law, it is a violation if you do not declare your donor in your SOSE. But yung sagot naman ni Senator Marcoleta, tama naman, why would I declare my donor
when, let's say, he received it before the campaign period because of under the Peñera case, uh, candidates, no, those who filed their candidacy only are considered candidates during the campaign period. Before, let's say, the 90-day period, it is not yet a campaign period. So they are not obligated to declare, no? Let's say may donation before the campaign period. Yung interpretasyon ni Senator Marcoleta at interpretasyon rin ng COMELEC, kasi pinanalo nga siya dyan, there's no need to declare it because hindi pa siya kandidato. So nalusutan ni Senator Marcoleta yan. Kaso, yung interpretasyon naman ng ombudsman is not based on an election offense. There's the general rule na kung ikay public official, dapat huwag kang tatanggap ng pera na malalaki. Kasi gifts, ordinary gifts are allowed. Let's say, birthday mo, binigyan ka ng bottle of wine, okay yan. Yung mga gifts of no big value. Pero pag malalaki, lalo na binigyan ka ng 75 million in 3 instances, no, na to accumulate, it becomes 75 million. Sa interpretasyon ng ombudsman, nag-violate na yan ng corruption laws natin. And dahil sa kanyang amount ay more than 50 million, it falls under plunder based on the present, let's say, pronouncement of the ombudsman. Now, how can Senator Marcoleta properly explain that this is not covered by the corruption law or by plunder? First, he has to prove na ginastos niya to sa eleksyon. So that will show that indeed what he received, he really spent it in the elections. Now, for example, if based lang sa aking memory, I think more or less he spent, for example, 100 million for the campaign, which is more than his SALN, kasi yung SALN niya, let's say based on my memory, more or less dineclare niya 50 million. So, he spent more than his SALN. Siyempre, may pinanggalingan yung ginastos niya. Doon niya masasabi na that proves that I spent it, whatever he received, which he is not legally obligated to declare in his SOSE, he spent it for election and not to accumulate to enrich himself. Now, hindi niya naman kasi pwedeng igastos lahat ng pera niya para lang sa eleksyon. Siyempre, nagtago rin siya. So for example, he spent 100 million. May nagbigay sa kanya 75 million. So, 25 million comes from his personal funds. So, yan yung pwede niyang ma-explain sa ombudsman na I really spent it for election and it's not for reason of graft, for reason of my public office. Because the very reason nga ang laki-laki ng gastos ko sa kampanya kasi may nagtulong sa akin at ginastos ko dyan. And under election laws, that is a valid reason na to justify na makareceive ka ng pera. Yun lang, there is an additional issue against him. Bakit hindi nilagay sa SALN na may donation? So, tignan rin natin kailan niya ginawa ang kanyang SALN. Pag ginawa niya yung SALN niya, let's say before the campaign period, let's say exactly on the day of the campaign, the first day of the campaign period, hindi niya pa nagastos lahat ng 75 million. So, dapat nakalagay yan dyan na may malaking pera siya sa kanyang SALN. But if his declared SALN is dated before
he received the donation, syempre, hindi yan nakalagay dyan dahil na-receive niya lang yung donation after he prepared the SALN. So the date of the SALN is very important. Is the SALN dated before or is it dated after he received the donation? Yan po yung dapat matutukan natin. Kasi if he receive it, if the donation was made after the SALN, naturally, hindi niya, there is no obligation for him to place there an amount which he has not yet received at the time when he prepared his SALN. On the other hand, if he received the donation after, let's say, before his SALN, pwede siyang i-question ng ombudsman o na-receive mo before your SALN at ginastos mo naman ito during the campaign period, the 90 days period, you should have declared that amount of donation in your SALN. If he failed to do that, we have to ask for the explanation of Senator Marcoleta. Opo, sinasabi din niya na nakapagbayad din ng donor's tax, no? Yung nakuhanan din ng donor's tax yung mga nag-donate sa... That is correct. Under the law, yung may obligasyon na magbayad ng donor's tax are the donors. Not the donee, no? Opo. Yung donee, tumatanggap lang eh. Donors yung dapat magbayad. So, that is also part of his defense to show that it was really a donation. But our good senator has to prove that the donation was intended for the campaign, not by reason of his office. Doon yung magkakatalo sila ng ombudsman. That's why the date of the SALN is also very important. Now, if the senator could prove good faith, kasi ginastos niya naman talaga. That's why mas malaki yung kanyang expenses kesa sa kanyang SALN. It shows na ginastos niya, let's say 100 million. Yung SALN niya at some point in time is only 50 million. It proves that may kinuhanan siya ng pera by reason na kailangan niya yon para igastos sa Opo. election. So with that is an evidence that Senator Marcoleta could show to convince the ombudsman that clearly he did not commit plunder. Opo. Doon sa plunder law, attorney, meron bang kakibat na maliban sa pagbibigay, merong inaantay yung nagbibigay? Or kung magbibigay ka automatic, bawal na yun? It's like this. If you're a government official, no, the highest official and the lowest official, yung clerk, you're doing your government function. Pag may nagbigay sa iyo ng malaking halaga na let's say hindi mo kapamilya, as a stranger gives you money, there's already a presumption that that money is given to you by reason of your office. So you will now be on the defensive to show nga, no, binigyan ako ng pera dahil may utang siya sa akin. No, binigyan ako ng malaking pera hindi dahil sa opisina ko dahil utang ito. Nang utang ako sa kanya. So it depends now on the use of that money, on the reason. But kung binigyan ka lang ng pera na walang rason, the presumption is just like yung akusasyon ng mga 18 sundalo. Namigay lang sila ng pera sa mga politiko. Malay natin, yung sasabihin ng politiko, para rin yan sa eleksyon. Sasabihin ng politiko,
utang yan. Sasabihin ng politiko, ah, ah, may sariling purpose yan. So nobody will accept, will admit that it is for reason of their office. But the point is, yung mga politiko na nakaka-receive ng malalaking halaga, they have to prove kung tinago nila yan, it shows that it is not for election. It is not for campaign. It's not a campaign contribution. Pero pag prinote nila na ginastos namin yan for election, di yan yung donation. Now, it's a different story if they violated another law, which is the election laws. We're only explaining, no? When you're a public official, you have to justify and strictly justify why you receive a big amount. And you have to prove that you spent it for a particular purpose or hindi mo ginastos, ibig sabihin, tinago mo at ibig sabihin, it was given to you presumably because of graft. Opo, marami tayong nababasa din sa social media, lumalabas sa ating wall, sa Facebook attorney na bakit kung ganito yung magiging logic ngayon ng gobyerno, lalo na ng ombudsman, tanging si Senador Marcoleta lang ba ang merong ganitong kaso? Kasi marami tayong nakikita. Bakit si ang dami, mas malaki pa nga dito sa perang sinasabi nitong si Senador Marcoleta na kanyang natanggap. Tingin mo, attorney? Itanong natin yung circumstansya. Dineclare ba sa SOSE or hindi yung pera? May nag-admit ba sila in public or hindi? Yun. In criminal prosecution, no, no complainant, no complaint. In the particular case dito, si Senator Marcoleta mismo na umamin na may tinanggap siya purposely for the election, for campaign contribution. So, it shows, binayaran rin yung donor stock. At as shown by SOSE, ginastos talaga ng ganun kalaki. And as justified also, sasabihin niya, I am not obligated to put it as a donation at that based on election law because it was given to me before the campaign period. So, yun yung merong rason rin si Senator Marcoleta na malas lang siya dahil yung ombudsman sees it differently, no? Strictly interpreting the law na nagsasabi na bawal magtanggap ng gift. O di yung depensa naman ni Senator Marcoleta, it's not a gift, it is a campaign contribution. So, yun nga yung sinasabi ko, the ombudsman could have decided either way, to the right or to the left. He could have just could just dismiss it, just like what the COMELEC did. But if he pursues this case, it's not the end of the world for Senator Marcoleta. The courts will have to decide on it. Yun nga lang, just like the case of Tatay Digong, habang nililitis ang kaso, nakakulong ang akusado because of the nature of the accusation. Pag-plunder, non-bailable in general. May lusot lang dyan si Senator Marcoleta if the evidence is weak. He has to argue that there is strong evidence showing that he really spent it for his campaign to justify that this was not given, the amount was not given by reason of his office, but by reason of being a campaign contribution for
for election purposes. Opo. Ayan, attorney, siguro yung huling mensahe sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Mga kababayan ko, napakagulo ng ating bansa sa ngayon, no? Mahirap no maging Pilipino sa ngayon. Naaalala ko tuloy ang stories of history, no? At yung mga sulat na libro ni Gat Jose Rizal, yung No Limit Tangere at El Filibusterismo. Yung mga nangyayari noon, umuulit pala. At yun ay applicable sa atin ngayon. Maraming salamat, SMNI. Thank you, attorney, at magandang hapon po sa inyo. Ayan po mga kababayan, si Attorney J.D. Hinlo, Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban.